noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling Yan yung sinasabi ko, ayoko sa kanya yung tatay ko. Puro si tatay ko yung si tatay ko. But anyway, ako naman ay natutuwa kay Amy, no? Well, kayo na, alam ko na sa ano nyo na, hindi, kapatid pa rin yan, peke. What is important? Kung kampi man yan sa kapatid niya or hindi yun ang issue. Natural, kakampihan niya kapatid niya. But ang issue dito, yung laban ng tambaluslos at ni PRRD, na kay PRRD siya at hindi niya tinatalikuran. Alam mo, ako po ang sumasama ang loob doon sa mga natulungan or ginamit si PRRD ngayong nasa iba na ang power at si PRRD ay ordinary citizen na lang at nasa iba na ang may hawak ng proyekto, lipat na sila doon. I'm sure si PRRD can handle this, no? But ako, as for me, ako ang nasasaktan para kay PRRD. Kaya nga yung mga declaration na ganito, natutuwa ako. Kahit pa sabihin natin siya ay talagang kakampi sa kapatid niya, na para sa akin ay dapat naman kasi kapatid niya yun, no? Ang importante, hindi niya iniiwan si PRRD. At parang ang nangyayari ngayon ay ang may mga yagballs ay yung mga babae. Yung mga ibang lalaki, wala. Walang mga karakter, walang mga tayo, mga tahimik. Itong mga babae, sila pa yung talagang tumatayo sa tabi ni PRRD. At loyal sa mga kaibigan. Ayan, tiisan na lang po. Ma'am, ba't niyo ho nasabi yan bigla? Wala lang, sabi ko sa'yo, maintang ulo ko ngayong umaga eh. Bakit ma'am? Ano ho ba inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us asking. Ito hong nangyayari ngayon sa counterpart nyo sa Kongreso na mukhang merong may mga demotion na nangyayari. At yung nga po, pagsasabi daw ho na ang iba, may nangyayaring laglagan. Yeah, yun na nga ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong namatay nung Yolanda, ika-10 anibersaryo ngayon, alalahanin natin. Hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Bardagulan na lang tayo lahat. Naku, wag naman mauwi dyan. Gusto kong sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid North, solid South. Pinas, that's the only way. Di ba? Tama ba yun? So, Opo. Base po dyan sa naging pahayag nyo, Senator Amy, ang ibig sabihin, unity pa rin ang UNITEAM. Ewan ko, maraming nag-aaway, pero kami hindi. Solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So, buo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Opo. Ayan. Ibig niya sabihin dyan, solid pa yung parte ng DDS. Itong sila Sara, solid pa rin. Ewan ko doon, wag naman nilang watakin. Pero alam nyo po, grabe ang pagkakasadlak ngayon ni Romualdez sa pangyayari ngayon. I really don't know kung sino dapat sisihin dito. Ang dapat kayang sisihin dito ay ang kanyang, kung meron man siyang political advisor o kung siya ay pinapayuhan ng mga vloggers niya. Hindi ko alam, pero alam mo, napakalalim ng ikinabaon ni Romualdez sa pangyayari ngayon na talagang, alam nyo po, yung binira niya si Sara, tapos si Gloria pa, is a political suicide. This is only my opinion, but I honestly believe this.
Hindi na po lulusot yan si Romualdez. Markado na yan. Alam na ni Sara, alam na ng mga Duterte ano ang karakas ni Romualdez. Kaya nga, yung pananahimik ni Gloria at sinasabi niya na susuportahan ko si well, pwede, that is true. I believe that kasi meron na siyang na mananahimik na siya. Let's move on. Suportahan na lang natin si Speaker Romualdez. But I don't think ganyan lang po si Gloria Macapagal Arroyo. Marunong po yan. Parang yan ay si PRRD. Isa po yan sa magaling gumalaw na politiko. At hindi yan gagalaw ng madungis. Anong ibig mong sabihin? Iyan ay hindi mo mahahalata na gumagalaw. Pag nagtrabaho yan, suwabe. Pulido. Magugulat na lang tayo. Baka mamaya, bumalagta si Romualdez. Again, hindi ko sinasabing physically Baka mamaya, meron ng shift of power bigla-bigla. O kaya naman, biglang maiwan sa ere si Romualdez. Baka mamaya, pati si Marcos, iwanan siya. Tandaan po natin, hindi bobita si GMA at si Sara. At alam ko, malinis magtrabaho si Gloria. Kaya ako, I'm very excited on this na we will see something good, something exciting etong 2025 election. Matindi ang galawan. Tingnan nyo ngayon, as early as now, napakainit na ng usaping politika sa ating bayan na hindi ko ine-expect na biglang iinit ng ganito. Kasi nga ito madalas namin dinidiscuss ng daddy ko. After the election, gumano ng politika. Hindi, sabi niya, relax lang kayo. Yan, pinapayuhan niya. Relax lang kayo, basta manindigan kayo sa katotohanan, tayuan niyo yung tama, diyan lang kayo, steady kayo kasi nasa dugo na ng Pilipino ang politika. Yan ang lagi niyang payo sa amin. Diyan lang kayo. Babalik yan. So, ine-expect namin babalik. Pero for me personally, hindi ko ine-expect ganito kabilis kainit. Thank you, Speaker Romualdez. Dahil sa napakaaga mong pamumulitika, napakaaga rin ng mga usapin. At alam ko, mapapaaga ang iyong pagbagsak. What you did to Sara and Gloria, in my opinion, that is a political suicide. Ako, mag-iingat ka po. Kasi ikaw nga hindi ka pa ata naging senador na ba ito? No? So, wala pa sa national. Ang tindi ng mga kinalaban mo. And I hope si Marcos, ito po ang pangunahing dahilan bakit nasisira ang Uniteam. Yang pinsan nyo. Turuan nyo po leksyon. Ilaglag nyo po. Pagbitawin nyo bilang House Speaker. Kayo po ang nasisira. Sa totoo lang, parang kami pa ang concern na lumalabas sa Uniteam. Siya hindi. At all cost, gagawin niya yung pangarap niya. Ganyan po katindi ganyan po katindi si Speaker. Parang napapraning na. I mean, sabi nga ni narinig ko to kay Malu Tequia, may paranoia na ata ito si si Romualdez. Siguro, minsan ganun ang tao Pagka may narating, ayaw niya nang bumaba sa kinasasadlakan niya. Kaya doon sa kanyang
sa kanyang kagustuhan na manatili sa kanyang lugar, sa kanyang posisyon, napapraning na pag kami ganito. Alam mo po, kayo po ang gumawa ng sarili niyong multo. Takot po kayo sa sarili niyong multo. Kaya dapat kung hindi sa iyo galing yung ideas na yan at galing yan sa political advisor mo, sisantihin mo. Maling-mali. Maling-mali lahat ng political moves nyo ngayon. Maling-mali. Wala. Dapat may mag-advise dito. Ano na siya? Parang hindi na makontrol. Sunod-sunod na. Kita mo, nagkakagulo na ngayon. Isang salita lang ni Duterte, yanig sila lahat. Po, sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nako, secret na public secret. Bahala na kayo. Opo. Sige po, ma'am. So, ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa delubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin ay paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen. Ang aga po, no? Tingnan nyo. Isipin mo, nagkakaproblema tayo dito. Ganyan na po, kawalang kapag-asa ang bansang Pilipinas. Ang laki ng problema ng Pilipinas sa presyo ng mga bilihin. And yet, itong kongreso natin, itong kamara natin, nakafocus sila. Gumawa pa sila ng resolution para atakihin si PRRD. Ganyan sila kapraning. Kaya kitang-kita mo yung yung puso eh. Napakaaga. Can we just focus doon sa paano natin matutulungan ng bansang Pilipinas? Hindi yan pamumulitika. Tigilan nyo na po tigilan nyo na si BP Sara. Mali yung diskarte mo, Romualdez.